Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 5 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Martes, Hulyo 29 na kita tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baclay, kag karon sa aton ng mga pangulong State of the Nation Address sang Presidente nangin malinong kag matawhay suno sa Police Regional Office 6. ICPO wala sa may nabanlag ang dalagko nga insidente may kangtanan sa SONA sang Presidente. SDO Iloilo ginkalipay ang pahayag ni Presidente Marcos nga dugangan ang school counselors kag mga hulot klasihan. Iloilo City Mayor Raisa Treñas gindayaw ang 4th SONA ni Presidente Marcos. Pinuno sang DA kag NIR gindayaw man ang presidente sa paghatag sang dalagko nga atensyon sa agrikultura karon nga tuig sa iya SONA. Holistic approach ang Marcos administration sa problema sa illegal nga droga suportado sa Police Regional Office 6. 69 ka barangay sa probinsya sang Iloilo nakabalhag sang 3 kung masobra pa kakaso sang dengue sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana. Kag duga nga rescue vehicle para sa papasanyog sang emergency response sa syudad sang Iloilo nag-abot na. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapag kabilugan ng malinong kag matawhay ang Western Visayas sa ikaapat nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sandig sa assessment ng Police Regional Office 6, wala sang na-record nga insidente ang kapulisan nga nagtublag sa kalinong kag katawhay sa rehiyon. May mga ginhiwat nga rally sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas sa pangginhiwat ini sang matawhay. Pinagi sa intensified security preparations, operational readiness kag coordination sa iban nga law enforcement agencies kag ahensya sang gobyerno. Nangin matawhay ang Western Visayas samtang ginahiwat ang SONA. Ginpasalamatan naman ni PRO6 Chief Director Josefino Ligan ang kapulisan, partner agencies kag mga naghiwat sang rally sa ila kooperasyon kag respeto sa diin wala sang na-record nga major crime incident. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Police Office wala man sa may nabalag na dalagko nga insidente sa syudad sang Iloilo. May kaangtanan sa SONA sang Presidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita. Nangin matawhay sa pangkabilugan na pagpatigayon sang rally sa pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo kadungan sang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yara sa masobra 2 kagatos ka mga police personnel sang ICPO ang ginpang deploy sa pila ka mga lugar agon magbantay sang seguridad sa mga aktibidad may kaangtanan sa SONA. Sa pagpakigangot sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Police Major Shelami Sangrines at pamaba sang ICPO, ginpahayag sinipila sa ila ginbantayan na mo ang parada sa atubang sang Kapitolyo sang bagong alyansa ng Makabayan kag Plazolet Agay sa city proper nga iya naman sang sambayanan ang gintambungan sa kinabanta yara sa 150 ka mga rallyista. Ginpahayag ni Iloilo City Police Chief Colonel Kim Ligada dako nga bagay ang kooperasyon sa publiko agud mapabili ng kalinungan sa mga aktibidad.
Wala naman siyang dalagko nga insidente nga nabalag ang City Tactical Operations Center halin na alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon sang Hulyo 28. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. SDO ginkalipay ang pahayag ni Presidente Marcos sa SONA nga dugangan ang school counselors kag mga hulot klasihan. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Ginkalipay ni Schools Division Office o kon SDO Iloilo Superintendent Dr. Ernesto Cervelon Jr. ang mga nanging pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikaapat nga State of the Nation Address o konsona sang Hulyo 28, ilabi na ang mga plano sang presidente para sa sektor sang edukasyon. Gimpahayag ni SDS Cervelon nga nalipay siya nga mabatian ang plano sang presidente nga mag-hire sang dugang nga guidance counselor sa bugos nga pungsod. Sunog kay SDS Cervelon, dako ang bulig sini ilabi na nga isa sa kinapangatubang subong nga issue sang kabataan amo ang mental health. Nagapati si SDS Cervelon nga kumiara sang bastante nga guidance counselor sa mga eskwelahan, mahatagan sa gusto nga guidance sa mga estudyante agud mas maayo ang ilang nga pagtuon. Madumduman naging pahayag ni Presidente Marcos sa iya SONA nga madamo sa mga estudyante ang naga-eksperyensya sa bullying o kung nagkaka-depress kag ginpahayag niya nga magadugang ang gobyerno sa mga school counselors nga mareklamuhan kag para magiya sa mga estudyante. Gindayaw man ni SDS Cervelon ang pahayag ni Presidente Marcos angkol sa plano nga dugangan sang classroom antes matapos ang iya termino. Base sa datos sa Schools Division Office of Iloilo, may masobra sa 1,600 ka classroom pa ang kulang sa division. Samtang dako naman ang pagpasalamat ni SDS Cervelon sa suporta kag atensyon nga ginapakita ni Presidente Marcos sa sektor sang edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa Radyo Yari ang Pilipinas balita. Gindayan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang naging kaundan sa State of the Nation Address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular na gintumod sa alkalde ang ginplastar ng agenda sa presidente kasubong na lamang sa mga programa kag proyekto sa national government kung sa diin nasanto man ang mga priority projects sa lokal na panguluan. Ginkalipay man sa alkalde ang ginhambal sa presidente na nungod sa pagbantay sa mental health sa kabataan, pagdugang sa mga school counselors sa mga bulutuan, kag programa sa edukasyon, pagpasanyog sa feeding program, bagay nga konektado man sa mga naumpisahan na programa sa city government. Ginusuportahan man sini ang plano sa national government para sa car-free Sundays na ginahandaan sa lokal na panguluan sa syudad. Ginasuportahan man ni Mayor Treñas ang panawagan sa presidente nga i-review ang tanan nga mga flood control projects kag ipaidalom sa audit kasubong na lamang sang ginahimo sa syudad sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nalipay si Iloilo 2nd District Representative Cathy Goreseta sa mga ginpalayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa State of the Nation Address tuhoy sa serbisyo medikal sa sektor sang ikaayong lawas, partikular ang pagpasaka sang coverage sang PhilHealth packages kag health benefits sang mga pasyente. Si Congresswoman Goreseta, isa ka doktor, nagsiling nga dako nga bulig ang libre nga bulong para sa mga may maintenance. Nagapaidalom sa therapy o kon dialysis kag ang no balance billing sa mga government hospital o kon DOH hospital. Ang iban pa nga mga na-mentionar ni Presidente Marcos sa SONA, ginkalipay ni Goreseta amo ang pagpasaka sang sweldo sang mga manunudlo. Ginalauman man niya nga matuman ang ginambal sa presidente nga dugangan ang mga hulot klasihan. Wala man ginkalimtan nga ipalayag ang bahin sang sektor sang agrikultura sa infrastruktura, partikular ang mga proyekto sa flood control, ekonomiya, kag iban pa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Pinuno sang DANIR gindayaw si PBBM sa paghatag sang dakong atensyon sa agrikultura sa iya nga State of the Nation Address. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Gindayaw ni Department of Agriculture Negros Island Region o DANIR OIC Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo ang paghatag sa dakong atensyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor sang agrikultura sa iya ika-4 na State of the Nation Address sa Konsona. Lakip sa mga ginkalipay sang pinuno sang DANIR ang mga pagtingwa sang administrasyon na mapataas ang produksyon sang palay, mais, pinya, saging, gagban pa nga produkto kag pagpaubra sang madamo nga farm to market road. Ginkalipay man sa opisyal ang nanginpayag sang presidente
angot sa pagpabaskog sa produksyon sa lubi na isa sa mga ginasamdigan sa mga pumuluyo sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Sumungman, iya gindayaw ang nangin paandam sa Chief Executive sa mga trader nga nagaplano nga magmanipula sa presyo sa palay o kunbugas kag manunto sang mga mangunguma. Lubos man ang kalipay ni Barogo sa pagbitlang sa Bacolod kag Siquijor nga lunsay nagabugos ang NIR bilang kabahin sa mga unang area nga nagpatuman sang pagbaligyanan sang 20 pesos nga bugas. Naibaluan nga ginpaampit man sang presidente nga halin siyang nagsugod ang iya administrasyon masobra 8 kag tunga sa milyon nga manguma kag mangisda ang nakabaton sang bulig kag sa nabiling nga tuig sa iya termino. Iya pa ini nga pabasugon agud mas madamo pa ang mabuligan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suportado sa Police Regional Office 6 ang holistic approach sa administrasyon Marcos sa kampanya kontra ilegal nga droga. Hinigin pahayag sang PRO6 sa bagulang natapos nga sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtutok sa PRO6 sa problema sa ilegal nga droga, ginatagan prioridad sa PRO6 ang pagpanubo sa demand, pinagi sa rehabilitasyon, community engagement kag drug awareness campaign, apang padayon ng pagpabaskog sa law enforcement operations, agud madakpan ang mga sindikato sa ilegal nga droga sa Western Visayas. Sa ginpabaskog nga operasyon sa pagpatuman sang kasuguan, target sa PRO6 ang pagdakop sa mga high-value individuals, pagpatrolya kag intelligence-driven operations. Importante man suno sa PRO6 nga sa pagpatuman sa anti-drug operations, dapat may moral ascendancy ang kapulisan sa pagpatuman sang kampanya, rason naging pabaskog man ang internal cleansing program. Bilang kabahin sa ilang mandato, manasig man ang kapulisan sa pagresponde sa kinahanglanon sa mga pumuluyo para sa seguridad pinaagi sa 5-minute response kag di kalidad nga serbisyo publiko. Nagapabilin nga komitido ang PRO6 sa ila katungdanan para sa malinong kag mataway nga Western Visayas santo sa handom sang national government nga Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tanan nga district representative sa Negros Occidental sa Kamara nagboto para mangin House Speaker sa House Speaker Romualdez. Bacolod City Congressman Benitez nag-abstain. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Lunsay nagparabot sa suporta para sa liwat na pagpungko ni House Speaker Martin Romualdez bilang leader sa Kamara ang 6 ka district representatives sa Negros Occidental. Pareho nga nagboto para sa speakership ni Romualdez sa Representative Julio Ledesma sa 1st District, Representative Alfredo Marañon III sa 2nd District, Representative Javier Miguel Benitez ang 3rd District, Representative Jeffrey Ferrer sa 4th District, Representative Emilio Yulo III sa 5th District, kag Representative Mercedes Alvarez ang 6th District. Samtang wala naman nagboto kay Speaker Romualdez si Bacolod City Representative Ali Benitez. Sa iya social media, ginpatag ni Benitez kay hindi siya mag-upod sa mayorya, minorya kung oposisyon, kag sabay lo magapabili ng independent. Dugang niya magapadaan ang iya pagsuporta sa inisyatiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Suportahan man niya mga reforma nga nagabatag sa kabuhi sa mga Pilipino, magapanumbalik sa pagsalig sa publiko, kag magadala sang pangmalawigon nga pagbago. Debroan na wala sang nanging kasumpong si Romualdez sa iya pagpapili bilang House Speaker sang 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 39 nga barangay sa probinsya sang Iloilo nakabalag sang 3 o kung masobra pa ka mga kaso sang dengue sa sulod sang 4 kasunod-sunod nga simana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Eranieta. Sa 39 ka barangay sa probinsya sang Iloilo ang nakasify nga may clustering of dengue cases o kung naka-record sang 3 kung masubra pa nga kaso sang dengue sa 4 kasunod-sunod nga semana. Sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office as of Morbidity Week 29 sini nga tuig, sa 69 ka barangay, 9 ang gikan sa Haniwan, 7 sa Barotac Nuevo, 4 sa Dingle, 3 sa Kabatuan, Dumangas kag Leon, 2 sa Concepcion kag tig-1 sa mga banwa sang Balasan, Bingkawan
Kalinog, Gimbal, Igbaras, kag Lambunaw. Kung ikumpara sa Morbidity Week 28, kamay 51 lang ka barangay na may clustering of dengue cases, nagtaas ang 35% ang numero sa mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Samtang ang barangay Lawis sa Balasan ang gintumod bilang hotspot area o kung may clustering sang dengue cases nga may increasing trend o kung may dengue death. Sining karon lang naka-record ang Iloilo PHO sang isa ka dugang nga napatay sa dengue sa barangay Lawis, edad 9 ka tuig nga bata nga lalaki. Sa Pebrero, sining nga tuig, big naman nga na-record nga napatay sa dengue sa nasambit nga barangay nga edad 27 anyos nga babae. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agod mapasanyo pa ang emergency response sa tiyon sa kalamidad. Nagabot na ang bagong rescue vehicles ang Urban Search and Rescue Unit sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa flag ceremony sa Iloilo City Hall, ginpakita ang bagong rescue vehicle sa Iloilo City Government. Ininay ikatatlo nga salakyan nga na-acquire sa syudad nga saranggid magamit sa disaster response. Ang rescue vehicle ang mayara sing crane boom kag infrared capability nga makabulig responde sa mga insidente bisan pa sa mabudlay nga sitwasyon. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kabayan ini sa mga programa agud suportahan ang kapasidad sang CDRRMO sa pagresponde sa mga emerhensya agud maproteksyonan ang pumuluyo kag komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang kakulang sa koordinasyon sa mga proyekto sa mga drainage system nga ginapatuman sa DPWH sa lokal nga panguluhan sa syudad. Ang isa sa mga natalupangdan nga isa ka mga rason sa pagbaha nga naeksperyensyahan sa pila ka barangay sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas santo sa pagpangusisa sang city government. Nadiskubrihan nga madamo sang drainage project ang natigayon na nga matapos apang natalupangdan nga wala sang outfall kag hindi konektado sa drainage system rason nga nagabara ang tubig. Nagapati ang alkalde nga kung may maayo nga pag-istoryahanay, malikawan ang kasubo nga mga sitwasyon kag mapaganagan ang epekto sang pagbaha sa pila ka lugar. Dugang sang alkalde nga naistorya na sini si DPWH Secretary Manuel Bunoan, may kaangtanan sa iya pangabay nga pasanyugon ang koordinasyon sa tunga sang DPWH kag Iloilo City Government sa pagmonitor kag implementasyon sa mga proyekto labi na ang drainage system. Ginpasalamatan man sini ang Tiglikom nga nagpasalig nga maga-issue sang memo para mapasanyog ang koordinasyon sa mga proyekto sa palabuton. Dugang pa sang alkalde nga ginasuportahan sang Tiglikom ang temporaryo nga pagpapanaog sini sang cease and desist order sa mga proyekto nga ginatudlo nagpalala sa mga eksperyensya nga pagbaha sa pila ka barangay labi na sa distrito sang Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, 82 katesta students sa Aklan na-graduate nga may 13 ka national certificate. Sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Marian Grace Ereñata. Pagtungan sa ika-24 nga commencement exercises sa Verde Grande College Incorporated sa Aklan, 82 ka Technical Education and Skills Development Authority o contest the students ang nag-graduate. Sa 82 na nagtapos, 48 ka scholar ang nag-graduate sa 3-year Diploma Hospitality Services Technology Program sa idalom sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang mga scholar ang nakakompleto sa Technical Vocational Education and Training o CONTIVET kag naka-acquire sa 13 ka national certificates, NC2, 3, and 4 lakip ang cookery, bread and pastry production, bartending, food and beverage services, housekeeping, commercial cooking, events management services kag bookkeeping. Ginpangunahan ni TESDA Aklan Provincial Director Jonathan Tugonon ang kahiwatan kag nagserbe man bilang guest speaker kag confirming officer. Lakip man sa graduates ang 24 ka estudyante sa cruise ship hotel and restaurant service program, 4 sa culinary arts services kag 6 sa nanuhay-tuhay nga competency-based programs. Tanan nga completers ang may ginakatan na nga industry relevant qualifications nga ginakilala sa idalom sang TESDA National Certification Framework kung saan insarang sila nga makapangita sang lokal o kon overseas employment sa hospitality kag tourism sectors. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilonggo Representatives garin kag biro na pilihan nga House Deputy Speaker sang 20th Congress. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JPR Box. Napilian ng main House Deputy Speaker sang 20th Congress ang duha ka mamalidag gikan sa probinsya sang Iloilo.
Ini amo sa Representative Jan Ligarin sang 1st District kag Representative Verge Beron sang 4th District. Magluwas ka Ligarin kag Beron kabahin man sa mga Deputy Speaker sa Representative Yazer Balindong, Representative Paulo Ortega V, Representative Jake Konghan, Representative Kristen Singson Mihan, Representative Raymond Mendoza, Representative Ronaldo Puno, kag Representative Faustino D. Magasabi naman bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative J.J. Suarez. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 34 ka contract of service kag job order personnel sa DSWD Field Office 6 nagpaidalom sa review sessions para sa August 2025 Civil Service Examination Pen and Paper Test. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Sa review sessions, ang 34 ka contract of service o kon COS, kag job order o kon JO personnel sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 bilang pagpanghanda sa pagkuha sa August 2025 Civil Service Examination Pen and Paper Test. Giniwat ang review session sumarin Hunyo 7 Februaryo 26 kung sa diin ginahiwat ini kada Sabado. Ang inisyatibo ang pagsunod sa DSWD6 sa Presidential Directive No. PBBM-2024-953 nga nagainganyo sa suporta sa mga COS kag JO workers nga magkuha sang civil service exam. Ang 34 ka personnel ang kabay sa ikaduwa nga batch sang review session sang ahensya sini nga tuig. Ang first batch nga gimbugusan sang 47 ka personnel ang nakakuha na sa exam sang March 2. Giniwat ang sesyon sa DSWD Field Office Operations Center kung sa diin ang instructors amo sa nag-attorney Joseph Negrillo para sa General Knowledge in Philippine Constitution, Arden Rodeo Uy para sa first batch, kag Rica May Ligario para sa second batch sa English, kag Dr. Jessica Arsenal sa first batch, kag Dr. Maria Cecilia Amparado sa second batch sa Mathematics. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, oras 8:23. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian na detalye sa mga panguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Martes, July 29, 2025. Sa dugang pa mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton mga FB Live viewers kay Pastor Roy Paz, Sir Sherwin Marco Villa, Toto EJ Cordoba nga nagatanaw sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo pagupod kag pagpamati. Ako nagidlamang inyo alagad ang inyo tagpalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.